Inaisa po namin magpayag ng aming taus-pusong pagsalamat sa lahat ng mga mag-anak at mga kaibigan na narito ngayon sa paghatid na sa huling hantungan ng aming mayapang kapatid na si Teniente Marcelino Ebaquino. Labis po aming kagalakan at talagang hindi po namin malimutan ng inyong binigay na panahon at sa suporta at pakikiramay. Maraming salamat po. No. Sunod! Tumuli ka ng gola, Pino! Kailangan din sa aking marinig sa iyo yung utol mo. Nga naman. Una po sa lahat, sa pangalan ng Mambatala, isa pong maliwalas, mainit na araw sa inyong lahat. Sadya namang darating ang panahon na talagang magkakahiwa-hiwalay ang bawat isa nila lang. Sa aming magkakapatid, wala na si tatay, wala na yung si nanay, wala na yung mga kapatid ko iba. Alang iiyak. Pero hindi ko mapigil eh. Kaya ganyan, ilabas mo yung nararamdaman mo kasi talagang yan ang totoo. Mahabang panahon din ang aming pinagsamahan ni Kuyang, lalo na sa parting Mindanao, na kung saan kami ay nagkasama. Sa pakikibaka, sa larangan ng digmaan, dahil ang ating mga kapatid na Muslim lumalaban sa ating pamalaan, kaya kami ay napunta doon. Pero noon, alam ba ninyo, noong una, tatlo kami magkakapatid na nag-take ng examination para makapasok sa militar. Yung ginawa namin para makapasa kaming lahat, nauna si Dito, si Bayani. Sumunod ako sa upuan, sumunod sa likod si Kuyang. Kaya nag-take kami ng exam, lahat ang sagutin ko ni Dikong, kinukuha ko. At ibinabato ko rin naman kay Kuyang, ay di pasado kami tatlo dahil magaling si Dikong eh. Magaling yung si Mat eh. Ano ba nangyayari? Pero nangyayari kaya kami lahat ay napasok sa militar. Pero ako kauna-unahan nag-take out April 2, 1973. Nung ako unang napasok, sumunod si Kuyang. Pero nung magte-take out na si Dikong, ang ginawa ni Dikong ay sinabihan siya ni Kuyang, umuwi ka na. Ang sabi, dahil marami kasi namamatay sa hulo eh. Kaya ang ginawa naman ni Kuyang, umuwi ka na, tama na ika, ang dalawang akido ang mamatay. At least meron pang isang akido na magpapatnubay doon sa mga naiwan nating mga kapatid, sa ating sa mga magulang. Lalo na kanyang salita na talaga namang ika nga eh, naroroon ang pag-aalala ng ating kapatid na ito na pumanaw. Madaling salita, napunta na nga kami sa Mindanao, sa Hulo. Eh ang ginawa naman ni Dikong umuwi nga, masunurin kapatid eh. Umuwi siya, pero hindi na tigil doon ang kanyang pakikipagsapal na rin eh. Ang ginawa niya, sinunod niya yung kapatid na matanda, pero nag-iba siya ng landas, pumunta ng Krabi at doon siya pumasok bilang Philippine Constabulary o Police. Ganon eh, ang nangyari. Yun ang kasaysayan naming magkakapatid. At ang naiwan na nga, Andres, sila nagpatuloy sa pag-aaral sa sariling sikap ng bawat isa. Kaming lahat ay naitaguyod namin ng aming mga sarili. Kasabi ko si Kuyang eh, na nag-aaral sa Hulo, eh ako pinalad na makatapos, kaya ako'y naging pinuno ng ating hukbong katihan ng Pilipinas. Sa madaling salita, opisyal na ako, siya ay patuloy na ginagampanan ang buhay ng isang sarhento ng pulutong ng artilyero. Di nagkasama rin kami nung ako'y maging opisyal na, napunta ako sa artillery, nakasama ko rin siya sa unit. Under ko siya. Gano'n eh. Under ko siya dahil ako eh, battery commander ako eh. Eh siya eh, tauhan lang ng isang battery, gano'n, ng kumpanya. So andun, magkakasama kami hanggang doon sa Hulo. Zamboanga del Sur, magkasama kami ni Kuya. At yun nga, kuminsan, eh, medyo nagkakaroon nga siya ng problema. Eh talaga namang hindi mawala rin sa kanyang parte yung pag-inom.
At nakasama niya yung kapatid namin sa fraternity, sa Apo, yung si Teddy Briones, na kung saan yung kanilang kumpanya o yung battery ay pinasok ng mga MNLF, nang gabing sila ay gwardiya, pinasok yung kanilang detachment. Kaya si Teddy, yung kasama namin din na din Apo, ay nasaksihan niya kung paano labanan. Yung katabi niya na nataga sa mukha, dito tinaga sa mukha, eh buhay pa yon. Biyak lang. Biyak na yung buhok din, kaganyan lang nagamot. Nagamot naman, pero yung bakas ng dulok sa mukha niya, naroon pa rin. 3 buwan si Teddy nakasama ni Kuyang, na nag-arugari kay Teddy, na nagsubaybay kay Teddy para lang mayroong makita na siya iligtas at malayo sa anumang kapahamakan dahil ayaw niyang may mangyari doon sa kanyang mahal na barkada na yan. Hindi rin niya, hindi niya pababayaan yun. Hanggang sa pagkakataon na kami nagkahiwa-hiwalay na ng unit, pero under artillery pa rin, kasi ako nawalay na sa kanya. Pero yung pagsasama bilang isang magkapatid na kahit kami ay layo-layo, hindi mawawala yung pagmamahalan, hindi mawawala yung tulungan. Nakakaroon lamang ng konting sagutan, yun ay talagang ganun ang isang bansang demokrasya kapag ka mayroong palitan ng mga kuro-kuro, eh, hindi naman nag-aaway. Yun ang pinaka-importante sa lahat, yung hindi nag-aaway-aaway. Patkos nagkakaroon ng talagang pagmamahalan. Ang sa kaloob-looban ng bawat isa, sa aming batang kapatid, eh talagang mahal namin ng bawat isa. Hindi namin kinakaila yun. Hindi ko rin kinakaila na meron din kami nagsagutan na nangyayari o nagaganap sa aming buhay, pero wala yun. Kundi ang pagmamahalan ng bawat isa ay yun ang nasa aming puso, sa aming isip. Ganun eh, kaya ko yan. Alam kong nakakuha kita, nabibigyan kita ng mga binibigyan lang kita ng paliwanag kung minsan dahil hindi lahat ay tama sa iyong ginagampanan. Dahil gusto kong maituwid din lang naman ang ating yung sarili bilang isang nakakabata, ay gusto ko lang naman maipakita sa iyo ang tama bilang isang pinuno ng ating samahan. Dahil maaring ako'y nabiyayaan ng malawak na pangunawa, pero kung minsan kasi ikaw ay nagiging content, nagiging pasaway, kaya ikaw ay binibigyan ko ng pagtutuwid upang sa ganun na hindi mo magampanan at hindi ka mapahamak. Yun ay isang pagmamahal, hindi yung paglamon sa iyo bilang isang matandang kapatid. Hindi, binibigyan ko ng pagkakataon ng bawat isa sa atin ay maituwid. Hindi yung tayo ay magkaroon ng hindi pagkakanawaan na habang buhay ay hindi natin malilimutan. Ay, intindihan mo naman yun. Alam ko na intindihan mo yun. Dahil ayaw ko rin naman na tayo ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kaya, nauna ka na. Pero, hindi ko pa hintulutan na ikaw ay mawalay ang iyong kaluluwa doon sa kabilang buhay na mawala ka ba sa daan ng katotohanan. Kaya, pinilit ko ng ikatlong gabi o ikatlong araw ng iyong kamatayan ay sinabi ko sa ating mahal na Idang Reyna na ikaw ay pabisahan ay naganap. After 3 days ng kanyang kamatayan, minisahan siya doon sa Naikabite at yun ay naganap. At bago ilibing, ang sabi, kung halimbawa darating, mabigyan ka ng misa, lamayan ka na isang gabi, mabigyan ka ng misa sa loob ng simbahan upang sa ganoon ay matuwid ng iyong kaluluwa ng tumungo doon sa piling nila tatay at tatay ng ating mga kapatid mga nauna at magkasama-sama kayo doon. Palagay ko naman, hindi ako bibigyan ng mamatala na ating bibigyan palagi ng respeto, ng paggalang at ng pananampalataya. Tinatanggap ka na doon, tatanggapin ka na niya. Kahit ikaw ay nalis nga, pero tatanggapin ka, hindi pwedeng hindi, sapagkat iyon ang aking dalangis tuwing alas 12 ng gabi magmula ng ikaw ay pumanaw. Lagi ko dinadalangin sa mamatala na ikaw ay pumunta roon sa langit na kinaroroonan ng mabatala at ng ating mga kapatid. Huwag kang mangyalala, di ka namin nakakalimutan habang may buhay. Naririto ka sa aming isip at puso. Hindi ka mawawala.
Maaaring sa bandang huli kung kami man ay bibigyan na ng pagkakataon sapagkat ang aming buhay, ang aming edad, ay tulad na rin ang sikat ng araw na papalubog na. Nakikita na rin ang takip silim ng buhay namin. Nakikita na rin namin na maaaring bukas makalawa. Kung hindi kami malakas sa mambatala, ay baka makuha na rin ang bawat isa sa amin. Dahil kami ay meron na rin 7 colors na karamdaman na nararamdaman naming katawan lupa. Kaya, okay lang. Ganyan talaga eh. Unahan. Nauna ka. Pagdating ng takdang panahon, baka susunod na rin kami yung mga kapatid. Siguro, pagdating ng tamang panahon, magkakasama-sama rin tayo. Sana, hindi kami magkamali para na sa gano'n. Hindi kami roon sa malalim na lupa. Mapupunta at least doon sa taas ng kalangitan na kung saan sa paraiso ng katas-taas ng batala naroon ang langit ng bawat isa. Mukha atang napahaba na ikaw, ano? Okay lang yan. Pagkasabi ko, ibulalas mo, nararamdaman mo. Talagang Kasi yung masasabi ko sa inyo, yan, sa harapan, nung andi dito kayo, sabi na, mahal ko ika ang mga anak ko. Sabi, lumayo kasi, parang lumayo ang loob ninyo sa kanya, di ba? Yun ang nasabi ko sa kanya. Darating ang araw. Kaya lang, ang gusto niya kasi noon, yung magsama-sama kayong lahat, yung harap-harapan, sabi niya gusto niya, pero hindi nangyari eh. Yun ang sabi sa akin eh, kasi si Kari naman, pag kamulit ang pupunta, pupunta ka sa ito, umiiyak eh. Yung litrato Yun ang ko sabi niya niya sa sasama akin. Ben ay iuwi. paano yan? Nandito na lang. Thank you. At sana dire-diretso doon. Nararing. Palakpak naman kayo. Ikaw naman. Ikaw naman. Kuya, buhay pa rin eh. Para sa ating lahat. Alam ko karamihan sa inyo ay medyo naiinitan na rin sa pagtitipon natin ito bilang pagbigay ng huling pagpapahalaga sa ating namayapang kapatid o kamag-anak ninyo, kaibigan. At iba pang nandirito ngayon. Ako po bilang isa sa kapatid nitong si Kuyang Marcelino Aquino, ay halos nasabi na rin lahat ni Magtanggol kung ano ang dapat na iba pang may kwan. Siguro nararapat na lamang na dugtungan ko ng konti ayon sa aking kaalaman pa rin. Dahil medyo nagkakaganda rin tayo eh. Si Kuyang, o siya po kamatanda sa aming magkakapatid. Ay August maraming 21 lugar na pinanganak yan. narating na rito maski Oo, na siya ay bata. 1949. Nakarating na siya sa Mindanao Tatay. rin noong Ay, 64. 54. Tatay ako 31, 19. basta siya na nakarating doon na isa edad niyang high school graduate. Anong taon niya? High school graduate. 17 yun. 17. Siya ay napunta sa Cotabato kung saan ay sumama siya kay Mr. Godoy. Ginawa siyang farm tiller, kanga yung may traktor na malalaki nung araw. Yung mga Ford, ka natin, traktor. Siya ang ginawang operator ng Mr. Godoy na yon na underpaid. Underpaid, alam na natin yon. Kasi ang gawa ng ibang may mga kaya ay ginagawa tayong pulubi, Katulong. tulong. Hindi binibigyan ng sapat na sweldo. Yan ang isang naging karanasan ng ating kapatid. Kaya nung siya ay umuwi na rito sa Cabanatuan, doon na nga natin kung ano-anong trabaho na
kanyang napasukan hanggang sa yan ay naging boxer. Alam naman natin siguro noong araw, boksingero yan. Lumalabot talaga sa ring. May kamay. Wala namang humahawak na mahusay na manager. Kaya siya ngayon ay may laban, wala. May laban, wala. Ganun. At kadalasan pa nga yung namagitan sa kanya para siya ay may laban ay medyo nagsusubi rin. Ganon. Yun ang naging kapalaran ng ating kapatid. Hanggang sa nagkandang huli, naisipan niyang mag-aral dito sa Yung pinakamanager. yung Liwag College nung araw. Yun ang kumikita siya. Nag-aral din siya, kaya lang hindi siya nakatapos. Balik tayo sa 1972. 1972, dyan na nagka-problema ang ating bansa dahil sa pagdideklara ng martial law. Ako noon ay nag-aaral kasalukuyan ng engineering. Natapos ko ang third year engineering. Kaya noong makita ko na ang aking mga kapatid, kuparas nga ni Magtanggol, nasasama na bilang preacher sa ating kinagis ng relihiyon. Ayun, hanggang sa doon na halos nagtitira sa simbahan. Ay, nakita ko rin si Kuyang sa kanyang pakikipag-boxing ay wala rin nangyayari. Kumbaga sa kuwan, halos ang kinikita man niya doon ay para sa kanya lang, kulang pa. Kaya niyaya ko silang dalawa na gaya nga ng sabi ng aking kapatid na si Magtanggol, umiksamin kami sa AGCT. Ano na tanda? AGCT? AFPGCT. Yun ang entrance examination para maging isa kang enlisted man ng Philippine Army. Sa madalit sabi, kung nabanggit na niya kanina, na ipaliwanag na kung paano ang naging sistema ng aming pagkuha ng examination, ay pinalad kami pumasang lahat. At ang kauna-unahan niyang napasok ay si Magtanggol. Hindi nagtagal, siguro sinuha na rin si Kuya sa kababoxing, sinimulan na rin niya inayos ang kanyang mga papeles hanggang siya ay napasok na nga rin. 1973. April 24, mapasok siya. April 24. Ako naman, dapat 5'8" din ang serial number ko sa enlisted man nun. Hinara nga ako ayon sa tama yung nagkakakwento ni Magtanggol. Pinauwi nga ako ni Kuyang. Matigas ang ulo ko. Kinuha ko na nga, sige, sumunod naman ako, mabait naman akong kapatid eh. Kinuha ko yung papeles ko doon sa Adjutant General. Kaibigan mo pa naman yung nagpo-proseso ron. Si Ballesteros ba? O si Armando Ballesteros. Siya ang nag-aasikaso ng papeles ng ganyan. Sabi, ready for take-out na lang ako. Nakita ako ni Kuya. Umuwi ka na. Tama na saan. Tama na kami dalawa. Gana. Sige, tutulungan lang namin ikaw pag-aralin. Sabi, yan namin nangyayari 72 nga eh. Magulo eh. Nangyari pa nga yung problema natin na napupunta tayo sa Lagare. Ganun nga. Halos alilang kanin ang labas ng mga nandun. Kulang na rin sa budget kasi karamihan sa mga nag-ambag ng mga magsasaka, ibinenta ang kanilang kalabaw, ang mga saka nila para lamang matustusan yung maraming mga kapatid natin sa pananampalataya noon. Hindi ako sanay ng ganoon. Kaya noon din na ipinasok ko ang papeles ko sa Grammy.
Doon nga, naging sa tagal din. Kung wala akong wala akong kakilala talaga. Una, best na pumunta ko ron. Kaya swerte pa rin itong mga ating mga mag-anak na hindi to nagiging pulis nang meron na silang kakilala. Ako talaga noon. Inabot ako na 1 taon at kalahating naghantay ng aking pagkakataon hanggang sa bandang huli. May 16, 1974, ako ay naging constable ng Pilipinas. Miyembro. Ayun nga, unti-unti, hanggang sa ako maging sarhento, wala kang mangyayari dito sa ganito. Pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral ngayon doon sa 18th Avenue, Marpi, Quezon City. Doon, maski na anong klaseng kurso na lang ang aking kinuha. Ayun, hanggang sa natapos ko ang aking AB, Bachelor of Arts. At nung matapos ko yon, umiksamin na naman ako din ng AGCT. Eh doon, hindi basta-basta dapat ang marka mo doon. Kinakailangan, pinakamababa mong marka doon ay 100. 90 sa enlisted man. Sa enlisted man lang. Kailangan 100. Kaya nadali ko. Sulit sabi, naging second lieutenant probationary. In-apply ko agad ang aking commissionship hanggang sa ng bandang huling nga ay nalipat ako rito sa Cabanatuan City. Pinagpatuloy ko yung engineering ko ulit. Kaya ako ngayon, 2 kurso ko. Tapos ako ng AD, tapos ako ng BSCE. Kaya lang, kauwi-uwi, bigla akong tinawagan sa Krame, mag-report ka, 1 buwan ka ng awol ka. Paano po ang awol Alam naman ako receive na order ka. Yung sabi, magpunta ka na doon, ikaw ng AG, Adjutant General, dito sa Camp Olivas. Nag-report ka na doon, iaawol ka nila talaga ron. Gustong pagdating ko ron, lalakad na pala yung tropa. Di diretsyon na